Um, Isipin mo muna ito ng mabuti. Ano kaya ang mangyayari sa lugar mo kung sabihin natin sa loob ng 24 hours ay biglang walang batas? Nako, purong chaos yan, panigurado. Totoo, walang pulis, walang otoridad, walang huhuli sa mga gagawa ng masama. Isipin mo yung kalsada nyo o kaya yung palengke, di ba? Magkakaroon agad ng agawan sa pagkain at tubig. Lilitaw yung karahasan para lang protektahan ng sarili at pamilya. Exactly. Kanya-kanya na lang talaga para mabuhay. At ang mga mahina, kawawa kasi walang mapoprotekta sa kanila. Parang the purge ang mangyayari, kumbaga. Oh, grabe. Kaya sa malalimang usapan natin ngayon, hihimayin natin yung isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan na tumugon sa ganyang eksaktong krisis. Pag-uusapan natin yung pagtatatag ng Mosaic Covenant. Yung tipan ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita. Yep, kasi yung senaryo na 24 hours na walang batas, iyan yung eksaktong sitwasyon na kinaharap ng halos 2 milyong Israelita. Imagine, kalalabas lang nila mula sa 430 taon ng pagiging alipin sa Ehipto. 430 taon. Kailangan nating ilagay ang sarili natin sa posisyon nila, di ba? Mas matanda pa iyan sa maraming modernong bansa ngayon eh. Oo nga eh. 12-12 henerasyon na yung pinanganak at namatay na ang alam lang ay yung latigo ng mga Egyptians. Tama, wala silang karanasan sa paggawa ng desisyon para sa community. Laging may nagdidikta sa kanila. Tapos, biglang, boom, kumpletong kalayaan sa gitna ng disyerto. Na walang pinagkukunan ng yaman. Kung walang mamamagitan, sigurado magpapatayan ng 2 milyong taong ito para lang sa tubig. Kaya itong deep dive natin ngayon, hindi lang ito basta pag-aaral ng lumang teksto. Parang masterclass ito kung paano kinuha ng Diyos ang isang magulong grupo ng mga traumatized na takas at ginawa silang isang nasyon na may matibay na moralidad. So mula sa nakakalitong kalayaan na iyon, paano nga ba nabuo ang kaayusan? Kailangan nating pumunta sa paanan ng bundok Sinai. Ito ay mga 2 o 3 buwan pagkatapos nilang tumakas sa Ehipto. At yung eksena doon parang pelikulang puro special effects eh. Oo, sinabihan silang maglinis, tapos may warning na sino mang humawak sa bundok, tao man o hayop, mamatay. Tapos sa 3 araw, bumaba ang presensya ng Diyos. May nakakabinging kulog at kidlat. Binalot din ng makapal na usok yung bundok na parang pugon, tapos may malakas na lindol. Ang nakakatakot pa, may tunog ng trumpeta na patuloy na lumalakas. Sa gitna ng lahat ng iyan, nag-alok ang Diyos ng covenant. Sabi niya, iniligtas niya sila na parang binuhat sa pakpak ng mga agila. At kung susundin nila siya, magiging treasured possession sila, isang kaharian ng mga pari. Ayun, sumagot agad yung mga tao ng gagawin namin ang lahat ng sinabi ng Diyos. Pero teka lang let's unpack this. Bakit kailangang manakot? Paanong manakot? Di ba? Bakit may lindol at kiblat? Bakit hindi na lang nag-set ng taimik na town hall meeting para ipaliwanag ang rules? Diyan papasok yung psikolohiya ng mga taong nanggaling sa pangaalipin. Galing sila sa imperyo kung saan ang paraon ay tinuturing na Diyos na nagpapakita ng power sa pamamagitan ng malalaking piramide at walang awang pagpaparusa. So iyon lang yung wika ng otoridad na naintindihan nila. Exactly. Kung dumating ang Diyos sa isang chill and mahinahon na paraan, hindi rerespetuhin ng bayang nasanay sa kamay na bakal yung sasabihin niya. Makes sense. Kailangan nilang maramdaman yung matinding reverence muna. Pero, paano yung sinabing magiging kaharian ng mga pari sila? Paano magiging pari ang buong bansa? What's fascinating here is yung role ng pari noon. Sila yung tulay eh. Sila ang kinatawan ng Diyos sa tao at tao patungo sa Diyos. Kaya hindi ito exclusive na club para lang sa Israel. Tama. Pinili sila para ipakita ang Diyos sa buong mundo. Sila yung parang model society. Nakita natin itong gumana kina Rahab at Ruth, di ba? Na-attract sila sa Diyos ng Israel dahil sa ugnayang iyon. Ang galing! Naging embahador sila, kumbaga. So ngayong pumayag na sila sa kontrata, ano ba yung eksaktong patakaran? Dito na papasok yung 10 utos.
Yung Ten Commandments, na nahahati sa dalawang bahagi, by the way. O yung oyang apat nakatutok ng eksklusibo sa relasyon nila sa Diyos, yung vertical relationship kumbaga. O ng utos, walang ibang Diyos. Pangalawa, bawal gumawa ng idolo. Na sobrang mahalaga kasi nanggaling sila sa kultura na may Diyos para sa bawat bagay. Diyos ng ilog, Diyos ng palaka, lahat na. Tapos yung pangatlo, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At pang-apat, alaalahanin ang Sabath at gawin itong banal. Balikan natin yung second commandment. Bakit bawal ang idolo? Kasi ang Diyos ay espiritu. Kung gagawa ka ng rebulto, gaano man kaganda, nililimitahan mo yung kalwalhati niya. Parang kinakahon mo yung Diyos para makontrol mo. Exactly. At magdudulot ito ng parusa hanggang ikatlo at ikaapat na henerasyon. Hindi dahil paparusahan ng Diyos ang inosenteng apo, kundi dahil magkakasama sila sa iisang compound noon. So kung yung lolo ay sumamba sa idolo, masisira yung kultura ng buong pamilya, kaya damay lahat. Tama. Here's where it gets really interesting though. Yung ikatlong utos, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan or in vain. Madalas nating isipin na pagmumura lang ito. Oo, yung pagkasasabi ng, oh my God, kapag nagulat. Oo. Pero based sa sources natin, parang mas malalim pa doon, di ba? May kinaalaman sa manipulasyon. Oo Ang salitang vain kasi, ibig sabihin walang kwenta o panlilin lang. Sa sinaunang malapit na silangan, ang paniniwala ng mga pagano, pag alam mo pangalan ng isang Diyos, pwede mo itong gamitin na parang magic spell. Wait, talagang spell sa ritual? Oo, pag binigkas mo ng tama, mapipilitan yung Diyos na bigyan ka ng ulan o kayamanan. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa ikatlong utos, hindi ako parang paganong Diyos na pwede niyong manipulahin para sa agenda niyo. Grabe, hindi pala siya parang genie na pwede mong utusan? Totoo. At kung i-connect natin ito sa bigger picture, tingnan natin yung ikaapat na utos, yung Sabbath. Yung pagpapahinga kasi nagpahinga ang Diyos mong creation. Oo, pero hindi lang yon. Sa sinaunang mundo, mga hari at mayayaman lang ang pwedeng magpahinga. Mga alipin, bawal yan. Inaasahang magtrabaho hanggang mamatay sila. Kaya nung ginawang batas yung Sabbath, napakaradikal nito. Ipinaalala ni Moises na inalipin sila sa Ehipto na walang pahinga. Kaya yung Sabbath ay deklarasyon ng kalayaan nila linggo-linggo. Nakikita ko na. Pag pinagpahinga nila ang sarili, mamaanak, alipin, at pati hayop, pinapakita nilang tao sila, may dignidad, at hindi lang mga makina para sa produksyon. Exactly. Okay, so naitatag na yung vertical relationship, paano naman yung horizontal relationship? Dito napapasok yung huling 6 na utos para hindi sila magpatayan sa gitna ng mainit na disyerto. Totoo, ang hirap nung siksikan tapos kulang sa pagkain. So ikalimang utos, igalang ang ama at ina. Naisip ko, sa mga naglalakbay na tribo, pag matanda na at pabigat, iniiwan na lang, di ba? Oo, para makatipid sa resources. Pero ang salitang Hebreo para sa igalang ay kabed. Ibig sabihin, ituring na mabigat o mahalaga. So hindi lang ito utos para sa mga bata. Hindi, para ito sa mga matatanda na alagaan yung nagkakaedad nilang mga magulang. Obligasyon nilang protektahan sila at huwag itapon na parang basura. Napakagandang pundasyon para sa pamilya. Sunod, ika-6 na utos, bawal pumatay. Specifically yung murder o sinadyang pagpatay ito at hindi legal na parusa mula sa hukuman. Tama ba? Tama. At dahil ginawa tayo sa imahe ng Diyos, ang pagpatay sa inosenteng tao ay atake sa lumikha mismo. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos tapos sinisira mo ang kanyang obra maestra. Ganon din sa ika-9 na utos na bawal mangalunya at ika-8 utos na bawal magnakaw. Oo, kasi kung malayang nakukuha ang asawa o gamit ng iba, babagsak ang buong komunidad sa loob lang ng ilang linggo Makes sense.
Ito yung isa sa favorites ko. Ika-6 na utos. Bawal magbigay ng maling saksi o magsisinungaling. Madalas, feeling natin simpleng white lie lang ito. Pero ang context nito ay sa hukuman. Isipin mo, sa diserto noon, walang CCTV cameras, walang DNA testing. Salita lang ng isang saksi ang basehan ng hukom. Oo, kaya kapag nagsinungaling ka, pwede kang maging dahilan ng pagkamatay ng inosenteng tao. Ang katotohanan ng kaisa-isang pandikit ng sistema nila. Kaya pala napakabigat nung bawal magsinungaling doon. Ngayon, punta tayo sa pinakahuli. Ang ika-10 utos. Bawal mainggit o pagnanasa ang bahay o gamit ng iba. Wait lang, napatigil talaga ako dito eh. Bakit? Ano bang meron? Paano may papatupad ang batas na nangyayari lang sa isip ng tao? Wala namang pulis na huhuli sa akin kung nainggit ako sa kamelyo ng kapitbahay ko, di ba? This raises an important question talaga. Dito makikita yung pagkakaiba ng batas ng tao sa batas ng Diyos. Yung sa tao, reaktibo. Kailangan may krimen muna. Bago sila makialam. Oo, pero ang Diyos nakikinig sa puso. Pinapakita niya na bawat pagnanakaw o pagpatay ay nagsisimula sa isang tahimik na inggit. Kaya inugat na agad. Kumpara sa ibang kultura noon na walang moral limits, makikita mo yung katarungan ng Diyos dito eh. Absolutely! So what does this all mean? Nakita natin yung perpektong standard. Pero ayon sa sources natin, ilan sa mga batas na ito ang kailangang labagin para maituring kang makasalanan? Isa lang. Isa lang. Parang napaka-imposible naman yata ipasa yung exam na ito. Kung 10 ang tanong, tapos isa lang mali ko, bagsak na agad ang buong test. Oo, kinumpara nga ito sa kwento ni na Adan at Eva, di ba? Isang batas lang ang binigay sa kanina. Pero nung nilabag nila, nagdulot ng paghihiwalay sa Diyos. Pero bakit nagbigay ang Diyos ng patakaran na siguradong hindi masusunod ng perpekto ng tao? Kasi hindi naman ginagamit yung batas bilang hagdanan paakyat sa langit eh. Ginagamit itong measuring rod o panukat. Para ipakita kung gaano tayo kakapos. Tama, pinapakita nito na ang Diyos ay banal at tayo ay morally weak at makasalanan. Ang batas ay isang salamin na nagpapakita ng tunay na kalagayan natin. Kaya kailangan talaga natin ng pagpapatawad at grasya. Totoo yan. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, isummarize natin yung journey natin. Sundan natin ang mga Israelita mula sa pagiging inaping alipin sa Ehipto patungo sa disyerto. At sa bundok Sinai, binigyan sila ng balangkas para maging isang moral at banal na lipunan sa mamagitan ng 10 utos. Yung unang 4 para sa relasyon sa Diyos at huling 6 para sa kapwa. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan. Pag-isipan mo uli yung ika-10 utos, yung bawal mainggit o do not covet. Sa panahon natin ngayon, lalo na sa mundo ng social media, napapaligiran tayo ng industriya na ang kaisa-isang layunin ay gawin tayong mainggit sa iba. Yung mga perfect vacations, bagong sasakyan, at magagandang bahay na nakikita online. Di ba? Kung ang layunin ng batas noon ay bigyan ng mga Israelita ng tunay na kalayaan mula sa Ehipto, gaano kaya tayo inaalipin na yun ng ating sariling pagnanasa? Paano tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan kung lagi tayong nakakakulong sa pagnanais ng higit pa? Napakagandang tanong yan. Nakakakulong pa rin pala tayo sa ibang paraan. Eksakto. Kaya baka ang mas nakakatakot kaysa sa walang pulis sa labas ay yung gulong nasa loob mismo natin. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay natin nito. Hanggang sa muli.